ng ICC o ng ICI dahil sa aligasyong hinatiran siya ng pera ng isang dating Public Works Undersecretary. Sagot ni Revilla, handa siyang sagutin ang mga paratang kapag binigyan ng pagkakataon ng ombudsman. Bagay na hindi umano ginawa ng ICI. Pinaimbestigahan din ng ICI sina Senador Chis Escudero, Senador Mark Villar at sina dating Senadora Grace Poe at Nancy Binay para sa case build-up. Nag-resign naman sa komisyon si ICI Commissioner Rogelio Singson. At nakatutok si Joseph Morong. Si dating Senador Bong Revilla ang pinakamalaking pangalan sa ika-8 referral sa Ombudsman ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ang rekomendasyon ng ICI, kasuhan siya at siyam na iba pa ng plunder, direct o indirect bribery at corruption of public officials. Ang hustisya ay stricto. Ilan sa mga pinagbasehan ng rekomendasyon ng ICI ay yung mga sinumpaang salaysay ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na isinumite niya sa komisyon. Sa pagharap niya noon sa Senado, sinabi ni Bernardo na personal siya naghatid ng kahong-kahong pera kay Revilla sa bahay nito sa Cavite noong 2024. 125 million pesos daw ang kanyang dinala noon. Iba pa raw ito sa 250 million pesos na hinatid rin daw niya sa bahay ni Revilla bago magsimula ang kampanya para sa 2025 elections. Sa isang pahayag, sinabi ng tagapagsalita ni Revilla na kahit handang humarap sa ICI, hindi raw binigyan si Revilla ng pagkakataong magsalita para depensahan ng sarili. Ang mga nagdawit daw sa pangalan ni Revilla ay kasama sa mga bumuo at nagpatakbo ng sindikato at siya raw nakinabang sa bilyong-bilyong pisong pondo. Handa raw siyang sagutin ang mga paratang oras na mabigyan ng pagkakataon ng ombudsman. Bukod kay Revilla, pinakakasuhan din ng ICI sa ombudsman ang mga binanggit ni Bernardo na mga tauhan at kaibigan ng ilang kasalukuyan at dating senador. Kabilang dyan ang kaibigan at campaign donor ni Senador Chis Escudero na si Maynard Ngu, pinsan ni Senador Mark Villar na si Carlo Villar, ni dating Senador Nancy Binay na si Carlene Yap Villa, staff ni dating Senador Grace Poe na si J.Y. De La Rosa at isang Mrs. Patron. Dawit din ang mga opisyal ng DPWH na sina Mimaropa Regional Director Jean Ryan Altea, NCR Regional Director Gerard Opulencia at District Engineers Manny Bulusan at Ruel Umali. Why did we give weight po on the affidavit of Yusek Bernardo? Well, I see sincerity on this part. Wala mang inirekomendang kaso, pinaiimbestigahan naman ng ICI sa ombudsman para sa case build-up sina Escudero, Villar, Binay at Poe. Sa salaysay ni Bernardo, sinabi niya naghatid siya ng kabuang 280 million pesos para kay Escudero na inihatid niya sa building na pagmamay-ari ni Ngu. Si Villar naman kumikbak umano sa mga pondo sa maintenance ng mga creek at iba pang daanan ng tubig, pati na raw ang pondo para sa EDSA. Ang komisyon idinaan raw sa pinsan nitong si Carlo. Si Binay aabot naman daw sa 15% ng di umano'y kickback na kinukubra raw ng aid nitong si Yap Villa. Si Poe humiling daw ng mga proyekto kay Bunuan sa pamamagitan ng kanyang staff na si De La Rosa at nakakuha raw ng 20% na kickback na kinolekta raw ng isang Mrs. Patron. Sabi ngayon ni Poe, ang rekomendasyon ng ICI ay patunay na walang katotohanan ang mga bintang ni Bernardo at walang ebidensyang susuporta sa paghahain ng kaso laban sa kanya. Sinisikap pa naming makuha ang pahayag ni Escudero, Villar at Binay, pero dati nilang itinanggi ang mga paratang ni Bernardo. Nagsumite naman ng dagdag na ebidensya ang ICI sa ombudsman laban kina dating ako Bicol Representative Saldico, dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, Bernardo, COA Commissioner Mario Lipana, Alcantara, Hernandez at Mendoza. Sa gitna nito, inanunsyo naman ni Justice Reyes na nag-resign na si ICI Commissioner at dating DPWH Secretary Rogelio Singson epektibo December 15 pero posible namang hanggang December 31 pa siya manatili sa komisyon. He mentioned the very intense and stressful ICI work has taken its toll on this aging body. Hinihingan pa namin ang pahayag ang 77 years old na si Singson. Ayon kay Reyes, hindi naman raw maapektuhan ang pagre-resign ni Singson ang trabaho ng ICI at depende sa Pangulo kung tatanggapin pa. We can continue investigative work on
table basis, not hearing basis. Umupo pa si Singson kanina sa hearing ng ICI kung saan humarap sina Pasig Lone District Representative Roman Romulo at Bulacan 1st District Representative Danilo Domingo. Pero humingi sila ng executive session sa ICI kaya hindi ni livestream ang kanilang testimonya. Kapwa sila idinawit ng mag-asawang Diskaya na umano'y humingi ng kickback, bagay na itinanggi ng dalawa. They're DPWH, sa amin po yun. Hindi po yun staff ko. With them? Sila po ang DPWH sa Pasig po. Yes, hindi nila Pasig. Pasig, yung buong district. Authorized? No, I'd never authorized anyone. Authorized what, sir? Yung tinatanong, di ba? Wala po, walang ganon. Sabi ni Bryce, isa daw po kayo dun sa mga kong na nangingi ng komisyon. Hindi po totoo yan at yan po ay pinatunayan ko sa investigasyong naganap na yan po ay walang katotohanan. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Nahuli kam sa Antipolo City ang malapitang pamamaril ng isang lalaki sa babaeng nag-alok umano sa kanya ng illegal na droga. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Kaswal lang na naglalakad ang babaeng yan mag-aalauna ng madaling araw kanina sa Barangay Kupang, Antipolo City. Ang hindi niya alam, sinusundan pala siya ng lalaking may hawak na baril. Maya-maya, nilapitan at pinaputukan ng lalaki sa batok ang babae. Patay ang biktima na ayon sa Antipolo Police ay nag-alok umano ng illegal na droga sa suspect bago ang pamamaril. Tumanggi po ang suspect na bumili ng drugs. Kaya ang ginawa nitong si victim, yung babae, is pinagmumura po itong si suspect. Napikon umano ang suspect, kaya kumuha siya ng baril sa kanilang bahay, saka sinundan ang babae. Yung baril na yun is pen gun, yung ginamit, yung improvise. Na-recover yan kalaunan ng pulisya malapit sa crime scene. Naaresto rin ang suspect sa tulong ng mga kuha ng CCTV at ilang saksi. Kahit sinubukan pa umano nitong magpalit ng damit para hindi siya makilala. Nasa custodial facility ng Antipolo CCPS ang suspect na aminado sa krimen. Ako naman po talaga bumaril. Nagiinom po kami din sa amin, tapos nilakan po ako ng drug. Bigla lang doon po talaga ako. Pasensya na po kayo sa nagawa ko, patawad po. Bukod sa kakaharapin niyang kasong murder dahil sa pamamaril, sinilbihan din ang arrest warrant ang suspect dahil sa dati niyang kaso. Meron po siyang active na warrant of arrest ng robbery. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Tinutukan ng patalim at tila ginawang human shield ng isang lalaki ang tauhan ng pinasok niyang laundry shop sa Pampanga. Ang mitya ng krimen sa pagtutok ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Nabulabog ang mga residente ng Barangay Santo Niño sa San Fernando, Pampanga nang biglang pumasok ang isang lalaki sa isang shop at tinutukan ng patalim ang isang babae kahapon ng umaga. May humahabol daw kasi sa kanya at gusto siyang patayin. Meron daw humahabol sa kanya na gustong pumatay. So parang nag-hallucinate siya. Then ginrab niya tong biktima natin na attendee ng isang business na laundry. Ginawa niyang shield. Agad rumisponde ang mga pulis at naaresto ang suspect. Apparently, nung dumating yung mga pulis natin, umalma naman yung suspect at peacefully siyang sumama. Ayon sa pulisya, hindi na siya sasampahan ng kaso matapos siyang patawarin ng biktima. On validation na pag-alaman natin itong tao is parang kalalaya niya at nag-serve siya ng sentence sa isang kaso. Sa ngayon, nasa kustodiya pa rin ng pulisya ang suspect at inihahanda na ang kanyang turnover sa DSWD dahil wala na umano itong pamilyang mauwian. Wala pang pahayag ang suspect. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuha na ng pahayag ang biktima. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, CJ Torida, nakatutok 24 oras. Bukod sa Christmas traffic, problema rin ng ilang commuter ang mas mahal na pasahe at mahirap na pag-book sa mga TNVS. Kaya ang isang grupo nanawagan na sa LTFRB na kontrolin ito. Nakatutok si Oscar Oida. Pahirapan na nga, mas mahal pa. Ganyan na raw ang karaniwang sinasapit ngayon ng ilang regular TNVS customer sa tuwing sasapit ang rush hour.
Si Eri na taga North Caloocan, kung dati raw nasa 250 pesos lang ang singil ng sinasakyang motorcycle hailing service mula Agam, Quezon City pa uwi sa kanila. Ngayon, inaabot na raw ng 340 pesos pataas. Malaking factor po yung place, bawa nasa mall, ganyan. Marami rin po kasing kasabayan mag-book. Kaya agawan po talaga. Di hamak naman daw na mas mahal kung 4 wheels. Ayon naman kay Rhea Lynn na umuwi naman ng San Jose del Monte sa Bulacan. Kung dati daw pumapatak na ng 500 pesos, lately lumalagpas pa raw ito ng 800 pesos. Bali 800 po, isang buong araw na po namin sa work yun. And then kung ipapamasahe pa po namin sa 4 wheels, wala na po kaming pagkain. Ang masaklap pa raw niyan, paghihintayin ka pa ng siyam-siyam bago makakuha ng masasakyan. Minsan po, aabot po ng 1 hour yung pagbubuk. O 1 hour, 30 minutes to 1 hour po. At habang papalapit ng papalapit umano ang Pasko, ayon sa grupong Digital Pinoys, asahan na raw ang lalo pang pagsirit ng presyo ng singil ng mga TNVS. Mga surge fare kung tawagin na nakasalalay umano sa availability ng masasakyan, tindi ng traffic at sama ng panahon. At ang pinapayagan sa batas, I think parang 1.5 or up to twice the fare ang pinapayagan, Pero sa nakikita natin, marami hong mga pagkakataon na lagpas pa ho dito yung itinataas ng pamasahe dahil ho sa surge pricing. Para sa Digital Pinoys, hindi raw ito makatarungan. Kailangan yung mga TNVS platforms, yung mga operator, siguraduhin din nila na yung mga kanilang mga sasakyan ay bumabiyahe ho sa oras na kinakailangan ho sila. Dahil isa ho sa mga basehan doon ho sa pagbibigay ng prangkisa para sila ho ay makapagbiyahe, ay yun pong kanila hong kahandaan na magserbisyo sa ating mga mananakay sa anumang oras ng pagbiyahe. Kaya ay minumungkahi nila sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na kontrolin umano ang anilay labis na pagtaas sa singil. Kailangan daw magpatupad ng LTFRB ng matibay na mekanismong magpapanatili ng makatwiran at government-approved fare limits. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang LTFRB patungkol dito. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.